Good afternoon. Please join us in our devotion to Jesus, the Divine Word. Please stand. Praise to you, O Christ, our Savior, Word of the Father, calling us to life, Son of God, who leads us to freedom. Glory to you, Lord Jesus Christ. You are the Word who calls us out of darkness. You are the Word who leads us into light. You are the Word who brings us through the desert. Glory to you, Lord Jesus Christ. Praise to you, O Christ, our Savior, Word of the Father, calling us to life, Son of God, who leads us to freedom. Glory to you, Lord Jesus Christ. Kindly kneel. Prayer in honor of Jesus, the Divine Word. The Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. And the Word became flesh and made his dwelling among us. And we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. Amen. Petitions to Jesus, the Divine Word. Jesus, Word of the Eternal Father, convert us. Jesus, Son of Mary, make us her worthy children. Jesus, our Master, teach us. Jesus, Prince of Peace, give us inner peace. Jesus, our refuge, receive us. Jesus, our Shepherd, feed us. Jesus, model of patience, inspire us. Jesus, meek and humble of heart, help us to become like you. Jesus, our Redeemer, save us. Jesus, our God and our all, possess us. Jesus, the true way, direct us. Jesus, eternal truth, instruct us. Jesus, the life of the blessed, make us live in you. Jesus, our support, strengthen us. Jesus, our justice, justify us. Jesus, our mediator with the Father, reconcile us. Jesus, our physician, heal us. Jesus, our judge, pardon us. Jesus, our King, govern us. Jesus, our holiness, make us holy. Jesus, infinite goodness, let us experience your goodness. Jesus, living bread from heaven, satisfy us. Jesus, your Father received the lost Son. Ask him to take us back. Jesus, our joy and consolation, refresh us. Jesus, our helper,
assist us. Jesus, magnet of love, attract us. Jesus, our protector, defend us. Jesus, our hope, give us courage. Jesus, our love, give us your Spirit. Jesus, fountain of life, cleanse and refresh us. Jesus, victim for our sins, give us the spirit of sacrifice. Jesus, our goal, let us possess you forever. Jesus, our glory and our reward, glorify us and be our only reward. Amen. In the silence of our hearts, we present to Jesus the divine Word made flesh, who from his fullness we have all received grace upon grace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father of peace and love, we rejoice in your divine word, Jesus Christ, your Son, who reconciles us to you. Free all nations from the darkness of sin and unbelief. Lead all peoples on the road of salvation through the light of the Word and the Spirit of grace. We ask this through the same Christ our Lord. Amen. May the Word made flesh, through whom everything was created, be the light and life of the whole world, and cast away every darkness that confounds and leads us farther from you. May his presence in his Word and in the sacraments make us grow in holiness as your children. May the fullness of grace and truth of Jesus, the divine Word, be upon you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsingpo po para sa ilang paalala. Sa oras ng buong misa, There is a hunger in the land, there is a need, not for the taste of water, not for the taste of bread. In the land there is a hunger, in the land there is a need, for the sound of the word of God, upon every word we feed. ilang paalala po. Sa oras ng buong misa, panatilihin pong nakasuot ang inyong face mask at face shield sa loob ng shrine. Sundin po ang agwat ng 1 metro sa isa't isa. Huwag pong umupo sa may mga ekis na palatandaan. Kung kinakailangan, dalasan pong magsagawa ng tuntuning pangkalinisan tulad ng paggamit ng alkohol. Sa oras ng banal na komunyon, isasagawa po ito sa pagkakasunod-sunod ng mga hanay. Magsisimula po sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Matapos tumanggap ang pinakahuli sa kanang bahagi, susunod na po ang mga nasa kaliwang hanay. Susundin pa rin ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga hanay. Mangyaring sundin ang mga ushers o ang mga direksyon na nasa sahig. Sa kamay po tatanggapin ang banal na komunyon para mapanatili ang nararapat na agwat sa pari. Mangyaring iunat ang inyong mga bisig o braso pag tumanggap ng komunyon. Pagkatanggap ng banal na komunyon, humakbang sa kanan o kaliwa batay sa kung saan kayo nakaupo.
Pagkahakbang, alisin ang inyong face mask at face shield at isubo ang katawan ni Kristo. Tiyakin na nakasuot muli ang face mask at face shield bago bumalik sa inyong upuan. Sa paglabas ng shrine, susundin ang prosesong ginawa sa pagtanggap ng banal na komunyon. Ngunit ang mga nakaupo sa hulihan ang unang lalabas sa main door. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Malugod na pagtanggap sa inyong lahat na naririto at sa mga nakikiisa sa pagdaraos ng banal na Eucharistia sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine ng Jesus, the Divine Word. Tayo po ngayon ay pinagdiriwang ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, bigyang paningin sa mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyang lahat. At sumainyo rin. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Tayo rin ay mga bininyagan, tinawag na mamuhay sa landas ng kabanalan, ngunit kadalasan tayo ay nagkasala. Aminin natin ngayon na tayo ay mga makasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak, ang banal na diwa, na kasama mo una pa sa lahat ng panahon. Sa pamagitan niyang naging aming kawangis bilang tao, kami naway maging kaniyang kaparis. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang papairalin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila't marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig.
Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Paspas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman, namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Paspas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya'y pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mabuting balita ng ating kaligtasan ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang mga pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi nagtagal, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanyang espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa unang pagbasa,
hinulaan na ni Propeta Isaias na ang Mesiyas ay kalulugdan ng Panginoon. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Sa Ebanghelyo, pagkaahon ni Jesus, bumaba sa kanyang espiritu at isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ibig sabihin, sinasabi ni San Marcos sa kanyang Ebanghelyo, si Jesus ang Mesiyas na kinalulugdan ng Ama. Tapos tayo rin, magiging mga ibang Kristo, alter Christus. Masasabi kaya ng Ama sa atin, sa bawat isa sa atin, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Nakakatakot. Dahil makasalanan tayo eh. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pedro, "Nalulugod ang Diyos sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid." Kaya maganda siguro na sa kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus, balik tanaw tayo sa ating sariling binyag. Karamihan kasi sa atin, baby pa lang, binibinyagan na eh. Kaya kailangan malaman natin uli. Pabalik-balikan natin. Bininyagan tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Utos ni Jesus yan. Mateo 28. Humayo kayo hanggang sa dulo ng daigdig. Binyagan ninyo ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pagkatapos po niyan, pagkatapos kang buhusan ng pare, dapat yan nilulubog ang bata eh. Pero minsan kasi 200 ang binibinyagan, magtatagal tayo. Kaya binubuhusan na lang ng 3 beses. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos niyan ay ang anointing, ang pagpapahid ng langis. Babasahin ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng pare. Kasi mas kininong ka na, pag magulang ka, iniisip mo yung kakainin pagkatapos ng misa, pagkatapos ng binyag. Kung ninang ka naman, abalang-abala ka kung maganda ba yung pagpaparlor mo nung gabi, pagsiselfie doon sa ano. Hindi na natin natututukan yung ibig sabihin talaga ng pagbibinyag. Anointing. God, the Father of our Lord Jesus Christ, has freed you from sin, given you a new birth by water and the Holy Spirit, and welcomed you into His holy people. Ang tindi. Una, tinatanggal lahat ng kasalanan mo. Kasi namatay ni Jesus at nabuhay na maguli. He redeemed us. Meron nga mga pilosopo, hindi lang kasalanang mana ang tinatanggal. Lahat ng kasalanan mo. Yung mga baby naman kasi, walang kasalanan pa yan. Kasalanang mana lang, yung original sin, tinatanggal yan. Pero may ibang mga pilosopo, gaya ng tatay ni Saint Augustine, sabi niya, magtampisaw muna siya sa yung matandaan na siya, kung pag malapit na siyang mamatay, saka lang siya magpabinyag kasi tanggal lahat yan eh. Sabi ni Saint Augustine, hindi rin naman credited sa iyo yung magagandang gawa mo dahil hindi ka pakasali ng simbahan. He welcomed you into His holy people. May karapatan ka ngayong pumunta dito to offer the holy sacrifice of the Mass. May karapatan kayo tumanggap ng Eucharist kung malinis ang inyong puso. Walang kasalanang mortal. Dahil bininyagan kayo eh. Yun ang entrance mo. Manonood ka ng concert ng Blackpink, kailangan may ticket ka dyan. Minsan 7,000 yan. Manood ka ng basketball, noon pa yun, nang walang ano yun. Wala pang COVID-19. Meron ka ring ticket na binyag. Ang ticket natin, yung binyag. So 3.
Tanggal lahat ng kasalanan mo. Pangalawa, binibigyan ka ng bagong buhay. Ang buhay na ng Diyos, ang buhay mo dapat. Sa pamamagitan ni Kristo, gaya ng sinabi ni San Pablo, I live now, not I, but Christ lives in me. Ang tindi din yan. Hindi natin nagagawa kasi ang tinanggal lang yung parusa sa kasalanang mana, yung effect ng kasalanan ni Adan at saka ni Eva, yung karupukan ng ating puso, yung kadiliman ng ating pag-iisip na hindi natin nakikita ang ibubunga ng ating ginagawa, andyan pa rin yan. Makasalanan pa rin tayo. Pero ang kaparusahan sa original sin, tanggal na yan. Kaya bago na ang buhay natin sa pamamagitan ng binyag. Kaya tatlo nga, tanggal ng kasalanan, bagong buhay, at kasapi sa simbahan. Kaya sinasabi ng pare na tanggapin mo, Panginoon, itong aming alay. Amin. Kasama kayo. Hindi pare ang nag-o-offer niyan. Kasi bawal sa pare ang magmisa na wala ibang tao eh. Para sa sambayanan yung Eucharistia. Kailangan lang may preside, kaya minsan tinatawag nga presider ang pare. Kayo, you are a holy people, you offer the sacrifice. Kasi nabinyagan kayo. Ngayon, ang kondisyon, ang kinakailangan para maligtas tayo ay ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay na muli. Nagawa na yan. Ang consequence naman yan, ang dapat ibubunga ay tatlo rin. Sasabihin ng pare, nilalagyan ka ng banal na langis. As Christ was anointed priest, king, and prophet, so may you live always as a member of His body, sharing everlasting life. Mahalaga din yan. So you are already priests. You share in the priesthood of Christ and you can offer the sacrifice because of your baptism. Ang king, you share in the life of Christ. I live now, not I, but Christ lives in me. So you are king. Sharing in the divine word, made flesh, King of heaven and earth. And then, as prophet, you proclaim the kingdom of God. Pagpapahayag. Pag-aalay as bilang pangapare. Pangangasiwa bilang hari. Steward ng hari ng San Sinukob na may-ari nitong buong mundo at ang buong universe. At ang pangatlo, pagpapahayag. Go, proclaim. Yun ang ating misyon. Nakalagay noong bininyagan tayo, nakaramihan sa atin, nakalimutan na. Priest, king, prophet. Tatanong ka, masasabi kaya ng Ama, ng Diyos Ama sa akin, ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan. Paano mamatiyak yan? Be a priest, be a king, be a prophet, sharing the priestly, kingly, and prophetic functions of the divine word made flesh. So yun po ang ating panalangin ngayon. Yung kahulugan ng pagbibinyag sa atin na ang tagal na. Minsan, mahalaga lang sa atin kung kailangan mo na yung baptismal certificate, punta ka sa parish office. Nako, wala. Kailangan mo pa ng affidavit kasi hindi ka makapunta sa Dubai kung wala yun. Yun lang mahalaga sa'yo. Hindi yun. Ang mahalaga, nabinyagan ka. Natanggal ang kasalanang mana. Nabigyan ka ng panibagong buhay.
Divine life na. Pangatlo, kasali ka na sa simbahan. Ano naman ang tungkulin mo pagkatapos ng mga inialay sa iyo ng banal na santatlo, ng Triune God? Be faithful in your priestly, kingly, and prophetic function following Christ. So ang ating spirituality is the imitation of Christ, who is the infinite King, priest, and prophet. Nag-alay na siya ng kanyang buhay. Walang hanggan ang halaga nun. Walang infinite dahil banal na diwa siya kasama ng Ama, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. So if we partake, if we participate in His priestly function, wala ring infinite din itong ating ginagawa. Kahit andyan kayo sa bahay ninyo, maintindihan ng Diyos yan. Baka mas malulugod pa sa iyong Panginoon na hindi ka na nagpunta sa Quiapo. Kahit masama ang loob mo, gusto mo sana, traslasyon, malulugod sa iyo ang Diyos na naiwan ka lang dyan. Kaysa sasama ka doon, wala nang social distancing, may nag-post na, baka maging super spreader daw. Ayaw ng Diyos na mahawahan mo pa yung iba o mahawahan ka dahil kailangan ka ng pamilya mo. Kaya titiisin mo yung nasa bahay ka lang. Kaunti lang tayong nagmimisa dito. Noon, nakatayo pa yung iba sa dami ng nagsisimba rito. Yung pasakit na yon, na tumanda ka na lang, na kailangan mong sumama mulang Luneta hanggang sa Quiapo. Naikintal na sa isipan mo yan, nakatatak na sa puso mo yan, panata mo sa Nazareno. Hindi mo magagawa ngayon. Yung pasakit na yan, isama mo doon sa pasakit ni Kristo sa krus at magiging mapanligtas din yan. It will have a redemptive value. Yung lahat ng pasakit natin ngayon sa COVID, magiging mapanligtas. Kasi sabi ni San Pablo, I fill up in my body what is lacking in the sufferings of Christ. Sinabi ko infinite, pero sabi ng mga theologians, may kaunting nilagay si Jesus para katiting man lang yung ating pasakit, mapasama doon sa kanyang walang hanggang pasakit. At sa ganung pamamaraan, magiging mapanligtas lahat itong ating binabata dahil sa COVID-19. Kaya manalangin tayo sa misang ito. As we accept Christ in the Eucharist, kahit spiritual communion na lang yung marami sa inyo, let us pray together that we will be faithful in the imitation of Christ, in the following of Christ, in us, priests, king, and prophets, sapagkat tayo ay bininyagan. Nung tayo ay bininyagan, ipinangako din natin itong ating pananampalataya. Kaya ipahayag natin uli ang ating pananampalataya sa Diyos na santatlo at nangangako ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa pamamagitan ng tubig ng buhay, tayo ay bininyagan. Binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama nating hindi nagkukulang, napunan ang ating mga pangangailangan at ang ating kahilingan sa Kanya. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa at pag-iibigan ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunan nawa ng may katungkulan sa lipunan ang mga halimbawa ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos ng may pagpapakumbaba at paglilingkod ng tapat. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa tayo ayon sa ating binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating yumao ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, pagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamamagitan ng pagbibinyag sa amin ng tubig at Espiritu. Hinihiling namin ito sa Kanyang pangalan, Kristong aming Panginoon. Amen. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond their far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, Noel,
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, ngayong ipinagdiriwang namin ang pagbibinyag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong pinakita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan na lubos mong kinalulugdan. Sa pagbibinyag ng anak mong ginigiliw, pinakita na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang hindi magmamaliw. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, pang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Nung gabi bago siya ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin
na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming namatay na umaasang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga namatay dahil sa COVID-19. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dahil tayo ay nabinyagan, ay karapatan tayong tawagin ang Diyos na ating Ama, ayon sa turo ni Jesus na Panginoon natin. Nihiling namin, Panginoon, na idya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa. Lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo din. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ng banal na diwa sa isa't isa. Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa, kaisa ng Diyos na naging tao dahil sa pagmamahal ng Diyos sa mundo. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggal lang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala po, ang pagbibigay ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanan bahagi ng nakaharap sa altar. Pakihintay po ang mga ushers upang magabayan. Spiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita ng parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Adeste
ang sanggol, anak ng Berhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing ama ng lahat at tatawagin siyang Emmanuel. Tayo na't dalawin natin, sanggol sa sapsapan ating sambahin. Sa mundo'y pinagkaloob, sang kahangahangang biyaya ng Diyos. Sang kahangahangang biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggagaling at sanhi ng epidemyong ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, panalangin mo kami. San Rafael na Arkanghel, panalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Rinademitz, ipanalangin mo kami. Tayo ay magsiupo para sa ilang patalastas. Our Shrine Fiesta activities on the occasion of National Bible Sunday with the theme Sambayanang Kristiyano, Gifted to Give, Empowered by God's Word, are as follows. Triduum Masses in honor of Jesus, the Divine Word, on January 20, 21, and 22. Our Fiesta Mass and Sunday of the Word celebration will be on January 24, Sunday, 8 a.m., to be presided by Most Reverend Bishop Onesto Ongchoco, D.D., Bishop of the Diocese of Cubao.
We invite everyone in our fiesta activities which are live streamed and open to the public in accordance to IATF guidelines. Salamat po. Tayo ay magsitayo Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Yumuko kayo tingin ang pagbabasbas ng Diyos. Gawaran nawa kayong lahat ng bininyagan ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubaya nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapaypaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon na hindi natin lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang hindi natin lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming sumabi. Isang pananampalataya,